Okay, I'm back. So, sa sobrang ng dami ng gusto ko talagang i-impart, sabihin, hindi ko alam pa paano magsisimula. So, pagtiyagaan nyo na lang ako. Kung ano lumabas, unang-una, alam nyo ba, pag ako merong malaking problema at of course, madalas yon, di ba? Lahat ng nabubuhay sa mundong ito, hindi pwedeng wala kang problema. Ang buhay na to ay puro test. Puro test, hindi tumitigil ang test. Pero wag ka masyadong malungkot dahil puro test. Kaya nga importanteng alam mo, matatapos din to. Walang nagtatagal. Meron, konti. Yung tipong akala mo matagal yung buhay na to. Pero sa totoo lang, maikli ang buhay na to. Sabi nga sa Bible, para lang siyang, ang tawag dyan, yung sa umaga, ang tawag dyan, para siyang hamog. Matagal ba ang hamog? Basta lumabas na yung araw, wala na, hamog. Parang akala natin mahaba ang buhay. Like, I'm 65. Nung 40 ako, nahabaan ako sa buhay. Di ko alam na ganito kabilis. Pagdating ng 65 na ako, wow. Pwedeng 1 decade na lang ako. Kaya kung meron ka impart mo na, mahabag ka sa susunod na generation. 'Di ba? Kasi dapat ganun eh. Dapat nakikinabang yung next generation doon sa wisdom at knowledge nung nakaraang generation. Kasi ako, I keep on reading books nung mga old people. Bakit? Bago ba ang Bible? Ang Bible ay napakalumang libro. Kaya nga kung gusto mo ng pagbabago or you want something new, sa ko ba nabasa to? Sabi read something old. Wala nang luluma pa sa Bible. dahil yon ay hindi lang yun book. Yun ay talagang Word of God. So, bakit? Bakit ang mga Pilipino, tayong lahat, ay nasa ganitong sitwasyon? Nabudol tayo, di ba? I mean, majority nabudol. Effective yung kombinasyon ng Marcos at Duterte. Nakuha niya yung dalawang grupong malaki ang numbers. Marami pa ring loyal kay Marcos nung time na yun eh. Pero sa palagay mo, after ng pangyayaring to, may magkakagusto pa bang bumoto sa Marcos in the future? Ikaw, isipin mo, boboto mo si Sandro, yung apo mo? Yung apo mo, sa palagay mo, iboboto si Sandro. Kaya kinakailangan, bago ka mawala, ipaliwanag ng maigi kung ano ang kahalagahan ng politika sa buhay. Dahil na-turn up ako sa politika, sa totoo lang. Yung parang ayoko ma-involve. Parang kahit bayaran mo ako, hindi ako papasok. Maybe I'm not cold, or maybe, para ako si Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta ay ayaw na ayaw sa politics. Kasi mayor tatay niya for so many years. So, nakita niya doon kung paano ang mga tao ay balimbing. Mawawalan ka ng appetite sa buhay. Pag nakita mo yung totoong reality ng politics. Lalo naman yung sitwasyon ngayon. We've reached the maximum horror in politics. Na yung mga mambabatas, sila mismo ang mga kriminal. Hindi lahat. Pero, inaral ko nga, nalaman ko, lahat ng congressman, nung panahon ng eleksyon, ay tumanggap ng minimum 84 million. Kaya pala ganun na lang yung, alam mo yun, yung majority, ganun na lang yung lungkot nila nung nag-resign si Romualdez. Kasi naging multi-millionaire sila dahil kay Romualdez eh. Malakas sa Pilipino ang utang na loob. Diba?
Parang ang feeling nila habang nakatingin sila kay Romualdez, dahil sa'yo nangyari ang pangarap ko sa buhay. Ako'y nagkaroon ng mansion, kotse, at baka helicopter pa. Sabi sa'yo eh. Kaya gusto ko Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, iiyak yan for the first week. Pagkatapos niyang tawag dito, mag-grieve, pagtatawanan niya yung pain niya with her friends. Yung iba, yung ginagawa ni Edu at saka sino yung kongresistang si Barsaga, puro satire yun, talagang nire-reverse, yung parang dinadaan sa humor, yung rumal, na the deepest tragedies, yung napakasakit, sabihin natin naloko ka, nabudol ka, naging si ano ka, yung may-ari ng Amazon, si Beso, after ng billions na worth ng wedding sa Venice, meron ka ngayong hinahain na 5 billion worth of divorce. Di ba nakakatawa yun? Sabay-sabay nga eh. Yung sitwasyon ng Pilipinas, pagkatapos mayroon pang sobrang daming nilalabas na issue. Isama mo pa dyan, pati politics ng US at ng Israel. Oh my gosh. Kaya baligtad eh. Yung iniiwas-iwasan kong topic sa buhay ko na politics. Dito sa Canada, klaseng kulturang ito, masyadong cerebral. Walang ginawa kundi mag-isip ng sitwasyon nila. Kaya sobrang seryoso mga tao rito. Kaya natutuwa ako, Pilipino ako, kasi kaya kong pagtawanan ang mga tragedies. Diba? Yung parang, oo, ninakawan ka ba ng bayan? Kasi ang dami nagbenta ng boto. Pero, papakamatay ba ako para sa kanila? Kukunin ko ba ang buhay ko dahil pabaksak na Pilipinas? Hindi. Lesson yan. Para yung susunod na eleksyon, huwag ka na magpabayad. Taasan mo na. Kuhanin mo yung pera, pero huwag mo iboto. Maging wise ka. Isipin mo ang susunod mong lahi. Pero, pag pinamigay yung pera, kuhanin mo. Bayad ka ng taxes eh. Kahit hindi ka nagbayad sa BIR, nagbayad ka pa rin ng taxes just because you exist. Niwala ka sa akin. Yung 3-in-1 na kape mo tuwing maga, may tax yan. Hindi mo yan nakuha ng libre. Kaya lahat ng binabayaran mo, tinax ka. Alam mo ba bakit nangyari to? Sagutin natin yung tanong natin, bakit? Unang-una, yung kultura ng Pilipinas, bumaba ng bumaba. Dati kasi ang kultura natin, parang 60% colored by faith. Colored by fear of God. May takot sa Diyos. Kasi alam natin, yung bigat ng parusa mo ay depende sa laki ng ginawa mo. Tulad nung, si Bryce, magkano yung talo niya dun sa casino? 145 million. Kung pera niya yon, isusugal mo yung pera mo? Na ganon? Lokohan yun. Drama yun. Ang tawag doon, money laundering. Para ang tawag dyan, kumbaga, ibinigay mo patatas. After a while, potato chips na ibibigay sa'yo, nakapackage na. Ayan, potato chips. Hindi na sila pareho. Diba? Pero, ang tawag nila, nilinis mo lang yung pera kasi yung pera, nakaw eh.
palalabasin mong legal ngayon. So, ibibigay sa iyo yung potato chips na imbes na potato chip, naka-cheque na. Lalagay na sa bank account mo. Malinis na. Parang nanalo ka sa nagkasino ka, yun ang way ng paglilinis nila. Sa ating mahihirap, parang unang marinig ko yan, unang nalaman ko yan, mahilig kasi ako manood ng mga movies about mga sophisticated crimes, yung paano nila ginagawa, natatago nila yung crimes nila. So, tingnan kasi gusto mong malaman kung paano mag-isip yung mga edukadong kriminal. Kasi madami yan sa politika natin. Yung paano naluloko yung buong bansa. Kaya hindi ibig sabihin ng matalino ka is maganda yon para sa'yo. Kasi pag ang talino ginamit sa kasamaan, isang malaking disaster, diba? Kaya nga mahirap ang buhay Dahil yung source ng lahat ng kasamaan, si Lucifer, ay may talent, matalino. Pero kahit anong talino mo, pag wala kang wisdom, talo ka. So wag mong kainggitan ang kasamaan. Kahit sophisticated pa, yung 12 ang Chanel, iba-iba kulay. Pero nakaw yung pera. Kasi meron yung tinatawag sa Bisayang gaba. May sumpa yun, may curse yun. Pwedeng makikita mo yung anak mo mamatay sa cancer dahan-dahan. May bigay na sumpa yun Yung tipong, alam mo yung masyado maraming pagkain pero wala kang gana. Sumpa yun. Wala kang gana kasi bibilang ka na ng buwan, taon, kasi may tanin ka sa buhay. Yung mga mapangit, hindi maganda. Ay, saan ba ako pupunta? Ang sakit kasi ng buhay Masyadong masakit kaya kinakalang kumapit ka sa Diyos. Marami sa bansa ko, hindi na kumakapit sa Diyos Kumakapit na sa sarili. Akala nila kaya nilang lusutan yung problema nila through their own effort and will. Hindi joke itong buhay na to. Hindi natigil ang challenges. Masyado maraming suppress ang nakakatakot. Ang insurance mo lang talaga dito is kung born again ka If you have the Spirit of God. Kasi unang-unang aalisin sa'yo, tatanggalin sa'yo ang fear mo. Ang fear nagpapalungkot pag mayroon kang takot. Yung kahit may pera ka, pagka ikaw ay nabudol, papasukan ka ng fear. Paano pag nabudol ulit ako? Kunyari, nakaraos ka ulit. Ako nga ginagawa ko talaga is, ewan ko, wala ka talaga nagagawa ng faith kasi it colors everything, pati decision mo. Katwiran ko God, please protect me dahil hindi ko kayang protektahan ang sarili ko completely. Para I'll do my best to do what you want. Kasi yun ang protection ko Yung ang konsyensya ko, hindi ako binabagabag. Nawala ang takot sa Diyos ng ating mga leaders and politicians. Kaya kinaya nilang magnakaw ng ganong kalaki. At kaya nila kinaya kahit ang laki-laki ng offense kasi yung mismong mga leaders nila, boss nila, head nila, simula doon sa Speaker of the House hanggang doon hanggang doon sa mga engineers, sa totoo lang, hindi pa nga dyan natatapos yan Hindi pa nga nila pinapakailaman ng BIR Punta ka sa customs. Punta ka sa lahat ng agencies ng government. Lahat yun bulok. Naniwala ka sa akin. Yung pinasok ko nga, advertising, private na yun Pero, ito ko nga nakita sa'yo yung mga nakakagulat Na nababayaran pala ang balita.
Bayaran nila yung writers, mayroong mga white envelope. Bukas yung balitang hindi lalabas. Kaya yung nababasa ang balita, censored pa yan. Kasi yan talagang totoong balita. Hindi mo alam. After nun, hindi na ako bumili ng dyaryo. Nung makita ko yun, kita ko yun sa advertising eh. Dami naming white envelope. Kasama pa ako sa hindi naglalagay ng pera. Ako yung nagsasara ng envelope. Sabi ng boss ko, para lang ako si Bryce, inuutusan lang ako. Joyce, idikit mo lahat yan. Dahil darating mamaya yung press, kukunin nila yung isa-isa. My God. Yung mga mabibigat, yung mga, ayoko nang bagitin yung mga dyaryo yung top 3. Hindi yung mga writers nila darating, mga assistant nila. Kukunin yun. Tsaka doon ko nalaman yung tinatawag na ghost writers. Nakarimihan ng mga sinusulat doon. Hindi naman sila sumusulat doon, tinitingnan nila pasado doon. Okay. Kaya mas gusto ko pang makinig sa mga original na content creator na may puso at alam. Mas maganda yung talagang from their mouth. Kung ano yung values. Yes, huwag kang tanga. Iligtas mo sarili mo. Hindi porket Pilipino ka, sama tayo lahat. Ganyan na pala Pilipinas eh. So kung may chance ang lumabas ka, lumabas ka. Kasi ako talaga noon, ayokong lumabas ng bansa para magtrabaho sa ibang bayan. Kasi katuwiran ko, may calling ako eh. I am here for the young people. Pero nung mismong sa eskwelahan na, nakita ko yung korupsyon. Hindi na nagbago ng isip ko. Isipin mo, ayoko na ikwento kasi masisira ang mga teachers. Nung makita ko yon, sabi ko sa sarili ko, I don't know, siguro pagsusulatin mo na lang ako ng libro or something. Dahil I don't think I can do this. Ano kasi ko very, what you call this? Yung mahaba ang pasensya ko, pero pag sumabog ako, baka maikwento ko lahat. Ay magsasara yung mga eskwelahan pag sinabi ko yon, diba? So ang kabulukan ay hindi lang DPWH, buong Pilipinas ay nabubulok because of wrong values, false religion, too much or wrong self-love. Walang takot sa truth na magbibigay siya ng, ang tawag dyan, pagsusulit after this life. May inventory. Haharap ka sa Diyos. Wala kang kasama doon. Wala kang lawyer doon. At pag napunta ka sa baba, forever and ever yun. Di ba nakakatakot yun? Kaya nga pinost ko yung 20 minutes in hell. Kasi hindi nagsinungaling si Christ. Never, not once. Pero how many times niyang sinabing may impyerno? Google mo. Pwede mo naman i-type. How many times did Christ mention that there is hell? Maraming beses, hindi lang twice. So, sigurado ang nakakatakot na purusa para sa mga magnanakaw, hindi sumusunod ng will ni God, hindi tinanggap si Christ as their Savior. Mabibigat na truth yan. Kailan mo yan aalamin? Pagka mamatay ka na? No. Do it now.